ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, kung sino pa ang mga tao na pinagkakatiwalaan natin ng husto, ay sila pa ang unang mananakit sa atin. Ikaw kabarangay, nakasira ka na ba ng tiwala ng taong malapit sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Leila, 33 years old at taga Marikina. Sumulat po ako para ibahagi ang istorya ng buhay ko na masasabi kong kapupulutan ng aral ng mga kabarangay natin. At sana sa pagtatapos nito ay mapayuhan ninyo ako kung ano nga ba ang dapat kong gawin. By the way, meron pala akong boyfriend for 5 years na pangalanan na lang nating Gio. Guwapo, gentleman at palabiro. Mga katangian na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Nakilala ko si Gio sa isang dating app. Isa siyang call center agent samantalang private company employee naman ako. Sa 5 taon na yon ay marami kaming ups and down ni Gio sa aming relasyon. Pero lahat naman ng yon ay napagtatagumpayan namin, Papa Dudut. Gio, pang ilang stick mo na yan? Pangatlo na. Pangatlo? Parang 1 oras pa lang na nakakalipas simula na nagyosi ka tapos nakailan ka na? Pasensya na, dami ko lang iniisip eh. Nagre-relax lang ako kaya nagyoyosi ako. Hindi ko naman namalayan na nakarami na pala ako eh. Halata nga na tensyonado ka at kanina ka pa nakatingin sa malayo dyan. Ayos ka lang ba? May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin para naman gumaan-gaan ang loob mo. Sa bahay lang. Sina mama at papa nag-aaway na naman. Naungkat na naman kasi yung pambababae ni papa dahil nahuli-ulit siya ni mama na may kinalolokohang ibang babae. Ay nako, si Tito Mike talaga. Oo eh. Sakit nila sa ulo. Iyak nang iyak si mama tapos nagbanta na magbibigti raw pag hindi tinigilan ni papa yung babae niya. Diyos ko, sinabi talaga ni Tita Regine yun? Oo. Narinig pati ng mga bata akong kapatid kaya takot na takot. Yun. Inawat nga nila si mama na kumuha ng kung ano na pwede niyang gamitin para makapanakit sa sarili niya tapos parang wala lang kay papa. Paano wala lang sa papa mo? Sinabihan lang si mama na praning kasi tinatanggi niya na may ugnayan siya dun sa babae na pinagbibintangan ni mama. Pero kilala ko yan si papa eh. Nuknukan ng sinungaling yan. Lalo na hindi naman na yun yung unang pagkakataon na niloko niya si mama. Ewan ko rin kay mama kung bakit pinatawad at tinanggap niya pa si papa sa bahay namin eh. Yan tuloy, nagkakagulo sila ngayon. Baka kasi ayaw lang ng mama niyo na masira ang pamilya niyo, kaya pinatawad niya pa rin ang papa niyo. Kaso na kay Tito na yan eh. Dapat hindi na niya inulit. Kaya nga. Pero wala eh. Habang tumatagal, tumatandang paurong si papa. Di na rin mapagsabihan kaya yun. Sumasakit ang ulo ko sa kanilang dalawa. Kung pwede lang talaga hindi na ako umuwi sa amin para may peace of mind ako, gagawin ko eh. Paano ang mga kapatid mo kung hindi ka uuwi sa inyo? Paano si Tita Regine? Ando naman si ate. Mas close naman sila ng mga kapatid namin tsaka ni mama. Kaya na nila sarili nila. Kung magtatagal pa ako dun baka masiraan na talaga ako ng ulo. Huwag mo namang sabihin yan. Ang hirap eh. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero ang lala ng pamilya namin. Papa Dudut, masakit sa loob ko na makita na lugmok ang lalaking mahal ko. Kaya nga kahit na hindi pa hinihingi ni Gio ay ninais kong tulungan siya. Bilang unang hakbang ay kinausap ko siya at inalok kung gusto niyang tumira kasama ko sa apartment na aking inuupahan. Naawa kasi ako sa kanya, Papa Dudut.
Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nagsama. Inalagaan ko si Gio, sinuportahan at tinulungan na makabangon at makapagpatuloy. Dahil gano'n naman, ang pag-ibig hindi ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay 50-50 kayo ng partner mo. Merong mga araw na 30-70 lang kayo. Ibig sabihin, ikaw ang mas maraming ambag na pagmamahal kesa sa kanya. At wala namang kaso yon. Akala ko ay nagiging maayos na si Gio pero nagkamali ako dahil isang gabi ay meron akong nalaman, Papa Dudut. Gio, bakit ka nagiinom? May problema na naman ba? Ha? Andiyan ka pala, Layla. Oo. Sorry di kita nasundo sa opisina nyo kasi may nangyari lang sa trabaho kaya yun. Umuwi na lang ako rito sa apartment para magmukmuk. Tapos di ko na nasagot mga tawag at text mo. Bakit ba? Anong nangyari sa trabaho nyo? Naku, wala yun. Huwag mo na alamin. Sige na, sabihin mo na. Kasi Layla, wala na akong trabaho. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinanggal na ako sa trabaho kasi ang dami ko ng violation. Violation? Anong violation? Marami. Late pumasok sa trabaho, overbreak, mapasok ng lasing. Lasing? Pumapasok ka ng lasing? Kailan yan? Hindi, matagal na yun. Nung bago pa ako lumipat dito. Bakit hindi ko alam yan? Sinadya mo ba na hindi sabihin sa akin? Oo, kasi nakakahiya kaya di ko na lang sinabi. Tapos ngayon nagkapatong-patong na yung mga violation mo kaya natanggal ka na sa trabaho. Yun nga, kaya nga Ngayon nga lang nagsinkin sa utak ko kaya nahihirapan pa akong iproseso. Kailangan ko pa naman ng pera kasi nagpapadala ako ng mama tapos nagkaganto pa. Pakulang kwenta ko talaga. Huwag mong sabihin yan, Gio. Bakit? Totoo naman, di ba? Naman talaga akong kwenta Napakahina ako. Nakikitira na nga ako rito sa'yo tapos tinulungan mo na nga ako makaalis sa amin. Ngayon nawalan naman ako ng trabaho. Ano na ako mag-aabot niyan sa'yo? Nakakahiya talaga. Nangyari na, Gio. Wala na tayong magagawa sa bagay na yon. Siguro ang gawin mo na lang matuto at wag nang umulit sa susunod na trabaho na mapapasukan mo. Hindi ko alam kung may tatanggap pa sa akin dahil sa pangit na record ko. Siyempre meron. Naniniwala ako na meron. Basta kailangan mo lang patunayan sa kanila na nagbago ka na hindi ka na yung dating Gio na tinanggal sa trabaho. Ewan ko, Layla. Sa totoo lang, nakawalan na ako ng pag-asa Hindi ko na alam kung may patutungan pa itong buhay ko. Buti pa alis na lang ako. Ha? Saan ka naman pupunta? Kahit saan, basta lalayo na ako rito kasi ayoko na madamay ka pa sa mga kamalasan ko. Sa wala na akong trabaho. Magiging cargo mo na ako. Hindi kaya ng pride ko yun, no? Kalalaki kong tao tapos palamunin mo lang ako. Hindi ka aalis. Lasing ka, baka mapaano ka pa. Mag-aalala lang ako sa'yo niyan Tsaka, Gio, hindi ka malas. Nagkataon lang talaga na ganun yung nangyari kasi nga magulo rin ang utak mo. May pinagdaraanan ka sa pamilya nyo. Basta, dito ka lang sa apartment. Magpahinga ka, magpagaling ka, tapos kapag ready ka na, saka ka mag-apply ng trabaho. Hayaan mo na muna yung mga gastusin, ha? Kaya ko pa naman yung sagutin Huwag ka lang sumuko kasi kasama mo naman ako. Nandito ako para suportahan ka. Papa Dudut, nagulat ako sa sinabi ni Gio na wala na siyang trabaho. Pero inunawa ko pa rin siya at sinuportahan. Hindi nagtagal ay nagsabi naman si Gio na maghahanap siya ng panibago mapapasukan sa oras na maging maayos ang kanyang sarili. Iniintindi ko yon at pinangahawakan. Nang mga panahon na yon ay si Gio ang naiiwan sa apartment kapag nasa trabaho ako.
Masipag naman siya sa mga gawaing bahay at sa katunayan ay mas masipag pa nga siya sa akin. Kaya kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko dahil nababawasan ang mga ginagawa ko pag uwi, lalo na at si Gio na ang kusang loob na gumagawa noon. Sa tingin ko, Papa Dudut, ay naging maayos naman ang takbo ng aming pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 buwan nang walang trabaho noon si Gio. Pero sinusubukan naman niyang makahanap ng mapapasukan. Kaya lang ay palagi siyang bagsak sa mga interview, kaya naman kinain ng awa at pagdududa sa kanyang sarili ang nobyo ko. Pati ako'y naaawa na rin sa kanya dahil umaasa lamang siya sa wala. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako sumuko na magpayo at magpalakas ng kanyang loob. Kaya lang pagsapit ng 2 buwan ay nagkasakit si Gio sa baga. Bunga na rin ang pagkahumaling niya sa yosi, sabayan pa ng pag-aalak. At dahil walang savings ang boyfriend ko, ako ang nagpagamot sa kanya hanggang sa tuluyan ng masaid ang aking sariling ipon. Nagkautang na rin ako sa mga online lending app at sumala sa pagbabayad ng renta, kaya nag-decide kami na umuwi sa bahay namin sa Rizal para doon pansamantalang makituloy, Papa Dudut. Gio, bakit mo ba ako inaaway? Di mo man lang ako kinumusta o tinanong man lang kung kumain na ba ako. Ba't ko naman gagawin yun? Nakikita ko na mas mahal mo yung trabaho mo kaysa sa akin. Ha? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang, bakit? Sa'yo yung nararamdaman ko kasi yun yung pinararamdam mo sa akin. Hindi totoo yan. Anong hindi? Halos wala ka ng panahon sa akin. Lagi ka na lang nasa trabaho. Pag uwi mo rito sa bahay, trabaho pa rin yung bukang bibig mo. Wala nang iba, nakakasawa na. Teka nga, bakit ka ba nagkakaganyan? Alam mo naman na malaking tulong sa atin ang trabaho ko, di ba? Baka nakakalimutan mo, marami pa akong binabayarang utang nang dahil sa pagpapagamot ko sa'yo. Hindi pa kasama dun yung iba pa nating gastusin dito sa bahay. Saan ko kukunin yung pambayad at pambili nun kung hindi ako magtatrabaho? Sige nga. Ang akin lang naman, pansinin mo pa rin ako. Pag nagyayaya ako, hindi mo na nga ako mapagbigyan eh. Pakiramdam ko, napapabayaan mo na ako kasi lagi kang pagod. Sa pagod naman talaga ako. Anong magagawa ko? Kita mo na nga napapadalas yung pag-overtime ng tao eh. Hirap sa'yo, hindi ka marunong umintindi. Palibasa. Palibasa ano? Ano? Wala. Anong wala? Tuloy mo yung sinasabi mo. Wala nga. Kunwari ka pa, pasimple mo lang ako sinusumbatan eh. Palibasa, wala akong trabaho. Yan! Na ikaw lang ang kumakahid sa pamilya na to kasi walang kwenta ang boyfriend mo. Hindi ko yan sinabi ah. Saan naman ang galing yan, Gio? Kala mo siguro di ko alam na yun yung tinutumbok ng mga salita mo, no? Palagay mo sa akin, ano, tanga? Pwede ba? Tama na nga tong away na to. Napapagod lang ako eh. Feeling ko kahit na anong sabihin ko, hindi mo pa rin maiintindihan yung punto ko kasi sarili mo lang ang pinapakinggan mo. Gio, hindi mo man lang naisip yung nararamdaman ko. Pagod na nga ako sa trabaho tapos aawayin mo pa ako. Oo. Di ikaw na ngayon ang biktima kasi ikaw na tong unang umiyak eh. Anong sinabi mo? Ay, nako. Ayaw na kitang kausap, Layla. Masyado kang pabebe. Buti pa, sa saig na lang ako matutulog ngayong gabi. Ayokong tumabi sa'yo. Papa Dudut, naging mahirap sa akin ang aming setup, lalo na si Gio, ang naiiwan sa bahay kasama sina nanay at ang bunso kong kapatid. Dahil nahihiya siya, madalas ay nasa kwarto lamang siya at nagkukulong. Pero wala naman akong magawa dahil nga sa hindi niya pa kayang maghanap ng trabaho. Siya rin naman ang may sabi noon, bukod sa nagpapagaling pa siya sa kanyang karamdaman. Pero pakiramdam ko ay kasalanan ko rin naman kung bakit kami nag-away dahil nga aminado akong nagpaka-busy ako sa trabaho. Marami kasi akong utang na binabayaran at malaki din ang gastusin bilang ako ang nagtataguyod sa pamilya namin. Kaya naman inunawa ko na lamang ang panlalamig sa akin ni Gio hanggang sa mapansin ko na mas malapit na ang loob niya sa bunso kong kapatid na si Yvonne, Papa Dudut.
Gio, pwede ba mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo, Leila. Kausapin mo ako ng matino. Harapin mo ko. Tignan mo ako sa mga mata, wag yung ganito na kung ano-anong ginagawa mo na para bang wala kang paki sa sasabihin ko. Ano ba kasi yung sasabihin mo at gusto mo pa talagang titigan kita, ha? Gaano ba yun kahalaga? Kahit naman may ginagawa ko, naririnig kita. Masyado ka. Ano nga? Sus, kung wala kang sasabihin, iiwan na kita, ha? Nakakatamad kang kausap, parang tanga. Huwag kang umalis! Sabihin mo na kasi! Napapansin ko kasi na parang masyado na kayong malapit sa isa't isa ni Yvonne. Ano ba namang klaseng utak meron ka? Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko nakukutuban na may... Na ano? Na may relasyon kami, ganon? Mangilabot ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Kapatid mo yung tao tapos papatulan ko, ikaw yung syota ko. Sira ulo ka ba? Bakit? Nung nakaraan nakita ko kayo na nag-uusap sa sala tapos kulang na lang yakapin ka ni Yvonne. Sus. Ni walang isang dipa ang pagitan nyo. Sa kusina rin nagtatawanan kayo na para bang may kung ano kayong pinag-uusapan tapos bigla kayo na nahimik nung nakita nyo na ako. Parang yun lang pinag-iisipan mo na agad ng masama. Sa magkasama kami sa bahay, Wala nga namang iwasan namin mag-usap, di ba? Baka nakakalimutan mo. Kinakausap ko rin ng nanay mo, hindi lang naman si Yvonne. Ewan ko sa'yo, Leila, parang baliw. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilang mapraning lalo nang lalamig ka na sa akin. Masisisi mo ba ako? Nung kailangan kita, binaliwala mo ako, di ba? Inapakan mo ang pagkalalaki ko kaya pasensyahan na lang tayo kung nagkakaganito ako sa'yo ngayon. Gio, pwede ba ayusin na lang natin to? Alam ko naman na nagkamali ako. Masyado lang din ako nadala ng emosyon ko noon kaya nakapagsalita ako ng mga ganong bagay. Ewan ko, pero hirap kasing kalimutan ng mga panunumbat mo eh. Hindi ako nanunumbat. Sus, kunwari ka pa, papunta ka na doon. Pinigilan mo lang kasi alam mo masasaktan ako. Pero di naman ako tanga, Leila. Alam ko pinupunto mo. Tapos ngayon pag-iisipan mo pa kami ng masama ng kapatid mo? Sobra ka naman yata. Habang tumatagal, nakakawalang gana ka na eh. Papa Dudut, dala na rin siguro ng frustration at selos kaya ako nakapagbitaw ng mga salita na hindi naibigan ni Gio. Naging mitsa yon ng aming pag-aaway pero sa huli ay ako pa rin ang humingi ng tawad. Siguro nga ay masyado lamang akong malisyosa at mahilig magbigay ng kulay sa mga nangyayari. Hindi nagtagal ay nakarating yon sa kalaman ni nanay kaya maging siya ay pinagsabihan ako. Paborito ni nanay ang bunso naming kapatid kaya hindi na ako umasa na kakampihan niya ako. Lalo lamang akong nalugmok dahil sa mga nangyari. Pakiwari ko ay wala akong kakampi sa bahay namin dahil nga nagsimula ko nang maramdaman ang pagdistansya sa akin ni Gio. Maging si Yvonne ay pinapasaringan na rin ako na parang hindi ate ang turing niya sa akin. Lalo kong nasaktan dahil sa ginagawa sa akin ng sarili kong pamilya at ng boyfriend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, upang maalis sa isipan ko ang mga nangyayari sa bahay ay lalo kong ginugol ang aking oras sa pagtatrabaho. Madalas na ako noon na nag-overtime para sa pag-uwi ko sa bahay ay tulog na si Gio. Maaga rin akong umaalis para hindi na kami magkausap dahil kapag nagpang-abot na naman kami ay hindi niya ako pinapansin. Sumisikip lamang ang dibdib ko sa pagtrato niya sa akin at nadaragdagan lamang ang sama ng aking loob. Pero yun na yata ang pinakamaling ginawa ko. Dahil hindi nagtagal ay nabigyang katotohanan ang hinala ko tungkol sa pagkakalapit nila ng bunso kong kapatid na si Yvonne. Dahil naabutan ko lang naman silang naghahalikan. Walang iya ka, Gio! Ang kapal na mukha mo! Pasabi-sabi ka pa na walang mali siyang pag-uusap niyo ni Yvonne tapos ganito! Pasensya ka na, Leila! Pasensya? Paano ko pagpapasensyahan yun? Sige nga!
ate. Huwag ka na magalit. Isa ka pa, Yvonne! Paano ka hindi magagalit? Eh, boyfriend ko lang naman yung nilalandi mo! Pero ate, nagmamahalan kami ni Kuya Gio. Ano nagmamahalan? Mahiya ka nga, Yvonne! Leila, wag mo sigawan si Yvonne. Kita mo na nga natatakot na yung kapatid mo. Wala akong pakialam! Buti nga sigaw lang ang inabot niya sa akin kahit nakatingkatin ako na sa bunutan siya eh! Ano nangyayari rito? Bakit umiiyak si Yvonne at bakit ka sumisigaw, Leila? Bakit hindi niyo tanungin yung paborito niyong anak, Nay? Sige! Tanungin niyo! Nay! Nay! Ano ba kasi nangyari, Yvonne, ha? Anong ginawa mo? Hindi, wala pong kasalanan si Yvonne, tita. Ako po ang may kasalanan kaya nangyari to. Oy, ano ba kasing ginawa mo, Gio? Nahuli po kami ni Leila na naghahalikan. Ay, Diyos ko naman! Santissima, mahabaging langit! Pero Nay, nagmamahalan po kami ni Gio. Wow! Kanina lang kinukuya Gio mo pa siya, di ba? Tumigil ka na nga, Leila. Ikaw ang tumigil! Ang kapal naman ng mukha mo na pagsabihan ako ng ganyan, ako na nga itong inagrabyado nyo! Ang kapal ng mukha mo, Gio! Ang kapal mo! Pinagkatiwalaan kita. Pinagamot, inalagaan, pinatuloy sa apartment ko, pinatira rito sa bahay at pinakain, tapos ganyan lang ang isusukli mo sa akin? Hindi mo naman kasi ako masisisi. Lagi kang wala rito sa bahay kaya nahulog ako kay Yvonne. Kaya ako wala rito dahil nagtatrabaho ako. Lagi na lang trabaho ang mahalaga sa'yo. Alam nga namang hindi ka nga nagtatrabaho, di ba? Ano sabi mo? Totoo naman eh! Kung tinutulungan mo sana ako magtrabaho, edi sana meron kang pinagkakaabalahan. At hindi rin sana ako kakayod na para bang daig ko pa ang may 5 anak. Kaso hindi! Palamunin na nga kita tapos nagawa mo pa akong pagtaksilan. Ang masakit pa! Sa kapatid ko pa talaga ikaw pumatol! Walang yaka! Buti pa, lumayas ka na sa pamamahay namin, Gio. Ate, Lumayas ka! huwag mo naman paalisin si Gio. At bakit hindi? May karapatan akong gawin yon. O baka naman gusto mo na ikaw umalis din? Ano? Bakit pati ako paalisin? Hoy, Leila, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo sa kapatid mo, ha? Baka nakakalimutan mo, pamamahay ko to. Pamamahay nyo nga pero ako pa rin ang nagbabayad ng bills at bumibili ng pagkain. Sa madaling salita, mga palamunin ko kayong lahat. Papa Dudut, nagdilim ang paningin ko nang maaktuhan ko ang pakikipaghalikan ni Gio kay Yvonne. Aminin ko na kinain ako ng matinding panibugho kaya nasaktan ko silang dalawa. Pinagsisigawan ko rin sila at pinagmumura. Siyempre, kinampihan ni nanay ang bunso kong kapatid pero wala na akong pakialam doon. Noong gabi ring na yon ay nakipaghiwalay ako kay Gio at pinagbantaan siyang ipadadampot sa barangay kapag hindi pa lumaya sa bahay namin. Sa takot ni Gio ay mabilis siyang nag-alsa balutan. Pinipigilan siya noon ni Yvonne pero lalo ko lamang pinagtulakan paalis si Gio. Hanggang sa wala nang nagawa ang kapatid ko kundi ang humagulhol. Tapos ay nag-away kami ni nanay pero pinagsarahan ko lamang siya ng pintuan ng kwarto sabay hagulhol. Papa Dudut, sobrang sakit ng naramdaman ko ng mga panahon na yon, ngunit meron pa palang masasakit pa doon. Sapagkat makalipas ang 1 buwan, nalaman ko na lamang na nakunan si Yvonne at si Gio ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nay, hindi ko naman po alam na buntis na pala si Yvonne. Eh, hindi ko rin alam. Kasasabi lang niya sa akin eh, pero wala na. Wala na yung magiging apo ko kasi nga kasalanan mo. Teka, paano ko po naging kasalanan? Nagtanong ka pa talaga? Eh kung hindi mo pinagsalitaan ng masama at tinaway yung kapatid mo, hindi siya makukunan. Ay, Diyos ko. Buti na lang ligtas na si Yvonne dahil kung hindi, malilintik ka sa akin. Parang hindi naman po yata tama na magalit kayo sa akin. Ako na nga po itong inagawa ng boyfriend, di ba?
Kasalanan mo naman kung bakit nagkagusto si Gio sa kapatid mo. Hindi ka kasi maalaga. Masyado kang pabaya. Sobra naman po kayo magsalita. Kung bakit kasi hindi mo na lang hinayaan eh. Ano? Bakit hindi ko na lang po hinayaan? Alam mo namang mahina ang puso ng kapatid mo at mabilis siyang ma-stress. Oh, kita mo na nangyari. Bigla na lang siyang dinugo tapos yun na pala yun. Buti na lang mabilis ko siyang naisugod sa ospital dahil baka napano na yung anak ko. Anak niyo rin naman po ako pero parang si Yvonne lang ang mahalaga sa inyo. Baka nakakalimutan niyo. Ako ang sinaktan nilang dalawa ni Gio. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero sana nagpakaate ka na lang. Naturingan ka pa namang nakatatandang kapatid tapos ganyan ang ugali mo. Wala ka na talagang pagmamahal sa kapatid mo eh. Nay! O anong iniiyak-iyak mo dyan? Akala mo madadala mo ako sa ganyan mo, Leila? Nagagalit ako sa'yo ngayon dahil sa nangyari sa kapatid mo. Para sa akin, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi ka pa kinakain ng konsensya mo? Para mo na rin pinatay ang pamangkin mo nang dahil sa pagiging makasarili mo. Eh, anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko na magsama sina Gio at Yvonne habang ako nasasaktan? Oo! Ganun dapat ang ginawa mo. Sana nagpaubaya ka na lang kasi makakausad ka pa naman eh. Tiyak makakahanap ka pa naman ng bagong kasintahan. Eh sa nagmamahalan yung dalawa lang ang hadangan natin, di ba? Ibang klase kayo, Nay. Hindi ko na kayo maintindihan. Masyado niyong kinukonsinti ang kamalian ng kapatid ko kahit na masaktan ako ng husto. Anak niyo rin naman ako, ha? Oo. Pero bilang nanay, mas kakampihan ko yung anak ko na sa tingin ko ay mas agrabyado. At si Yvonne yun, hindi ikaw. Papa Dudut, para akong sinampal ng masakit na katotohanan at binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga tinura ni nanay. Naiyak na lamang ako habang nasa pasilyo ng ospital. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor na nag-aasikaso kay Yvonne at sinabi kay nanay na pwede na siyang puntahan sa kwarto na kinakaroonan niya. Sasama sana ako pero pinaiwan ako ni nanay kesyo ayaw daw akong makita ng kapatid ko. Sa loob ng 1 buwan ay hindi ko alam na buntis si Yvonne. Kaya nga nang malaman ko yon ay nasaktan talaga ako ng gusto. Ngunit lalo lamang lumalim ang sakit na aking nararamdaman nang konsensyahin ako at sisihin ni nanay sa pagkamatay ng anak ng aking kapatid. Gabi-gabi na lamang tuloy akong umiiyak at inuusig ng aking konsensya. Kaya naman nakapag-decide ako na umalis na sa bahay namin sa Rizal at lumipat sa Marikina. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pilit akong umuusan. Pero may mga araw at gabi pa rin na hindi mawaglit sa isipan ko ang mga nakaraan. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili kung saan ako nagkulang o kung ako nga ba ang may kasalanan. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leila. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.